The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, masaganang bagong taon sa iyo at sa iyong buong pamilya at buong angkan. Correct. Sa inyong hasyenda sa Nueva Ecija. Good morning, Pastor! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Yes, binisita ko ang ating hacienda. Ika nga. Yan. Yun. Oo, good morning. Kamusta ang weather dyan? Kami handang-handa na ba't ako nawawala ng mic? Ayan, oo. Handang-handa na nga kami, Pastor, na makinig sa'yo. Ngayong araw na ito ng Wednesday, last day of 2025. Anong magandang balita na hatid mo sa amin? As always, Cha, magandang balita ang hatid natin. Alam niyo po, magbabagong taon. Okay, bukas po. At may mga bagay na, alam niyo yun, magandang dali natin sa susunod na taon, mga magagandang habits, mga magagandang kaugalian, discipline na na-develop na natin. This year, magandang dalin yan. Pero may mga bagay din tayo na, please lang po, wag na nating dalin sa susunod na taon. Sabi po sa Hebreo 12:1, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Pag tinignan niyo po yung simpleng verse na to, may mga bagay po na dapat talikuran, may mga bagay na dapat harapin. Kasi po, meron daw race mark out for us. Meron daw po tinadhana, may tinalaga ang Diyos na dapat nating takbuhin. Okay? So, una, alamin natin yung nagpapabigat sa atin. Let us throw off everything that hinders, sabi po sa English, ano? Yung po mga bigat na yan, minsan, mga distractions, unhealthy attachment, hindi naman kadalasang kasalanan yan, ano? Mga wrong priorities, toxic na friendship. May mga kaibigan ka nagdadala sa'yo sa masamang lugar o masamang kaugalian. Overcommitment. Ang dami mong kinukommit pero limited yung resources mo. Hindi maaaring kasalanan yan, pero it slows you down. Pangalawa po, let go of what entangles your heart. Tanggalin din daw po natin, i-let go na natin yung mga bagay na talagang yung puso natin ay nakakalason. Tulad ng mga shame, cycles of failure, alam mo yun, lagi kang merong anxiety, takot. Yung mga bagay na yan po, okay, nahahadlangan po niyan yung paglago ng ating future. Kaya po, parang tali yan na nakatali sa bewang mo, gustuhin mo mang makalayo, hindi ka makalayo-layo, dapat itong putulin. And lastly, run forward with perseverance. Tumakbo tayo po ng meron pong perseverance. Let us run with perseverance the race mark out for us, sabi po sa English. So ano po yung dapat nating dalhin sa kabilang taon? Dalhin natin yung ating pananampalataya sa Diyos, yung faith. Dalhin natin yung pag-asa. Dalhin natin yung God's promises. Dalhin natin yung obedience and surrender to Christ Himself. Alam niyo po, lahat po tayo ay merong maiksing panahon lang para takbuhin itong race na to that is marked out for us. When King David died, sabi po, and David died and he did the will of God in his life and his body decayed. One day po, itong katawan na to, maagnas. One day, itong katawan na to, mag-overtake yung gravity. Ibig sabihin, tatanda tayo, pero ang tanong lang po, are we pursuing God's purpose in our lives? Or ang dami nating dalang mabibigat na hindi tayo move on, and we're still living in the past. Kaya again, gusto ko po kayong i-remind as we enter New Year po tomorrow, sana po, yung mga bagay na nakabigat, nakatali tayo sa nakaraan, huwag na natin yung bitbitin at tandalin natin ang mga pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Hebreo 12:1, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing tinakda ng Diyos para sa atin. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po. 2025 may be challenging, personal, as a nation as well. Pero alam namin, Lord, the fact na kami ngayon ay buhay at lumalaban, binigyan mo kami, Lord, ng panibagong pagkakataon para isa pamuhay ang dapat namin isa pamuhay next year. So as always, Lord, bagong taon, may bagong pag-asa. Sana lang, Lord, mabitbit namin, Lord, ito at tumagal. At tanggalin na namin, Lord, yung mga bagal na nakasagabal, nakabagal, nakabigat upang pagtawid namin, Lord, sa 2026, it will be a better year like no other. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito.
Salamat muli sa paalala po sa amin ni Brad Jeff. Ngayon pong papasok nga ang bagong taon, biyayaan niyo po siya ng lakas ng pangangatawan sa kanya pong ginagawang pagmimisyon, ang kanya pong fortitude at patience. Salamat po muli. And Lord, muli salamat po sa taong ito ng aming pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. What a beautiful Wednesday morning, Brad Jeff. Salamat na marami. Meron tayong guest dito ha, si Nanay Che, mamaya ng kaunti. Ito ang isang ina na nagpapagal kasamang kanyang mister para sa kanilang pamilya at tatanggap nga ng biyaya para din po sa Saludo. ating pong ginagawa pong pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Marami din po nag-aabang pa rin doon sa ating What's on Your Mind. Diyan po yung ating pong ibabalik po. Diyan po lamang kayo. Sige, so Brad, andyan ba sino mga nakasama mo dyan? Well, nandito ang ating mga magulang, si Nanay Helen o Neneng ang tawag dito sa Kabanatuan, at si Joselito Eliscopides ang aking mga magulang. Tama ka, Ted. Pag buhay pa magulang mo, ikaw ay mapalad at bigyan ng pagkakataon na malasap naman nila yung konting Oo. kaligayahan sa buhay. Oo, Yes. hindi lang yun. Yung makausap ang kanyang mga mahal sa buhay, Oo. ang kanyang mga anak. No? Yung pagbibigay po lamang ng panahon. At Correct. pag-unawa actually. Pag-unawa. Importante ho yung Amen. pag-unawa. Lalo na ho kapag tumatanda o matanda na ho ang inyong mga magulang, lolo't lola, o kaya po ay, alam nyo na, Kung sino yung mga kasama sa bahay. yung Oo. adjustment din po habang tumatanda Totoo ang yan. tao. Kasi ngayon ko na aalala na, ito lang, mag-share lang ako ha. Yes. Dati-rati kasi, nung bata-bata pa ako, nung binata ako, and then eventually nagkaroon ka rin na ng sariling pamilya, yung nanay mo, madalas magreklamo sa'yo. O na, anak, ganito yung nararamdaman. Ikaw hindi mo pinapansin eh. Di ba? Nagreklamo na may nararamdaman, may sakit na iniinda. Oo. Oo. Hindi mo pinapansin. Oo. Na para bagang wala lang. Hindi ba? Hanggat sa magkasakit, oo. Hindi mo rin gaanong na-absorb nung bata-bata ka pa. Tama. But eventually nga, yun. So ngayon, sabi ko nga doon ngayon ko na nauunawaan yung sinasabi ng nanay ko na meron siyang ganitong nararamdaman. Yeah. Nung mag-60 na siya mahigit. Oo. Hindi ba? Tama. Si Pastor, naiintindihan niya kasi gano'n na rin siya eh. nga, May 60 mga na- nararamdaman 60 na na rin rin. kasi siya eh. Oo, no, Pastor? Nararamdaman ko siya, magpapadala ka sa akin. Ayun. Yun ang nararamdaman ko lang. Wala pa ako 60, malayo pa. Oo naman. Hello, parang trentahin eh. Kayong dalawa. Mukha kayong trentahin. Para lang kayong BTS member. Ayan. Oo. Sige na nga. 30 ako, 30 si Ted. O I-add di, mo. i-add mo. Ilan yun? Di ganun din. Oo. Sige. Oo. Kamusta mo kami dyan sa iyong mga magulang ha? At kung sakasakalan yung inyong mga sakada, pakikamusta na rin kami. Wow, sakada. Umani na kanina sa tubuhan. Hanit, tubuhan. Salamat, Brad Jeff. Salamat. Maraming salamat, Brad, Ted. It's been a great year, 2025. Thank you so much for the opportunity every morning to share the Word of God and my passion. Ito po ang inyong Daily Brad. Isang taong naglingkod sa inyo for 2025. Makita-kita po tayo next year. Your daily dose of inspiration. Amen. Amen. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo